Dinadakila ka namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na higit sa lahat. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Na tunay nga, Panginoon, sa aking mga kapatid na nagpatotoo, Panginoon, ay tunay nga, Panginoon, na pinaranas mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat sa pagbuhos ng iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Sa patuloy na pag-iingat mo sa amin, Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Muli, Panginoon, idinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, ang aking sarili, Panginoon, na gagamitin mo po, Panginoon, na maghayag ng iyong salita, Panginoon. Ako po, Panginoon, ay wala talagang alam, Panginoon. Ako po ay walang karunungan. Ako po, Panginoon, ay nagpapakumbaba. Linisin mo po, Panginoon, ang aking puso at ang aking isipan, Panginoon. Ako po ay buong puso lumalapit sa iyo, Panginoon, at nagpapagamit, Panginoon, upang ihayag po, Panginoon, ang iyong salita. Panginoon, itinataas po sa oras ito, Panginoon, ang mabuting balita na aming pagsasalu-saluhan, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa mga salita pong ito, Panginoon, ay tumino po sa aming puso, na ang bawat salita na aming mapapakinggan, Panginoon, ay magamit namin sa aming buhay ang iyong salita na nagpapatatag, na nagbibigay kalakasan, na nagbibigay kagalingan sa aming buhay, Panginoon. At Panginoon, idinadalangin ko po, Panginoon, sa mga oras nito, Panginoon, sa mga nakikinig sa Facebook Live, Panginoon, na patuloy niyo po silang pagpalain. Gayon din po, Panginoon, sa mga taong tumugon. Muli, Panginoon, ito po ang aking samot dalangin sa pangalan po ng iyong Ama, ng iyong anak na si Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Diyos na buhay, si Yahweh Shaddai.
Amen. Hallelujah. Isang malakas na papuri sa ating Diyos na buhay. Yung the best na papuri na maibibigay natin sa ating Panginoon Diyos na buhay. Sa pagpapalang ibinubuho sa atin. Yan lang ba ang kaya natin ibigay sa ating Panginoon? Ibigay natin yung the best na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ang gospel po natin na pagsasalusaluhan ay hango po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 14, talata 25 hanggang 33. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayain ang nagugugol at malaman kung may sapat siyang salaping may pagtatapos niyon? Baka maipalagay ang pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos, siya'y kukutyain ng lahat ng makikita nito. Sasabihin nila, nagsimula pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikidigma sa kapwa-hari ang hindi muna upo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 na iyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Mga kapatid, mga magulang, pagpalain ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. To God be the glory. Isang malakas na papuri sa ating Diyos sa buhay. Amen. Maraming salamat po, mga nagagandaan at mga nagwagwag-wag. Amen. Kaya pong po ang bawat isa. Amen.
Sa atin pong narinig mga kapatid kanina, sa mga patotoo lang po ng ating mga kapatid kanina, ay tapos na po. Tapos na po yung aking ipipreach kasi halos lahat po nandun na ang pagpapakita ng ating Panginoon Diyos sa mga tao sumusunod sa Kanya, yung mga tao na nagpapakita ng the best at ibinibigay niya yung the best na papuri sa Panginoon. Ang ibinabalik ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa na gumagawa niyon ay ang katagumpayan. Amen? Amen. Grabe si Lord. Sabi ko, habang nakikinig ako, tapos na, Brother Chris, yung gawain. Kasi iyan na yung itotok ko. Amen? Kaya po tayo narito upang ipagsigawan at i-share po natin yung kadakilaan ng ating Panginoon Diyos sa buhay. Kung paano po ang Panginoon Diyos ay binibigay niya sa bawat isang nakikinig at nagsasabuhay ng kanyang mga salita. Amen? Ang reward ng ating Panginoon Diyos ay ang mga pagpapatoo na naman narinig natin sa ating mga kapatid. Amen. Isang malakas na papuri po sa ating Diyos na buhay. Amen. Dito po tayo. Ako po may katanungan po ako mga kapatid. Nasubukan niyo na po ba mga kapatid yung ibinigay niyo yung the best? The best ay isang bagay. Halimbawa po sa trabaho, ibinigay po natin yung the best, yung maging maayos po yung trabaho natin. Binigay po natin yung the best upang maging masatisfy po yung boss natin. Amen po? At syempre, di nawawala dyan, larangan ng trabaho, ng pag-ibig, at saka ng sports. Sa pag-ibig tayo. Amen? Maraming kikiligin dito sa pag-ibig. Mahal. Lalo na kung ibibigay mo yung the best para sa minamahal mo. Amen po? Ganon din po, mga kapatid, sa trabaho, sa sports. Hindi ka po magiging magaling sa larangan ng sports kung hindi mo po ibibigay yung the best na kakayanan mo para sa sports. Amen po? Ngayon po napagtanto na kaya pala hindi ako gumaling sa basketball. Kasi hindi ko binigay yung the best ko. Natatakot akong masaktan pag ako'y nagdadrive. Amen po? Si Kuya Christoph magaling sa basketball kasi talaga binibigay niya yung the best niya. Amen po? At nawa ay ganun din po tayo mga kapatid sa paglilingkuran natin sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen po? Ibigay po natin yung the best para sa Kanya. Amen? Dahil ang lahat ng bagay dito sa lupa ay galing sa Kanya at ipagkakaloob niya sa atin. Pag ibinigay natin yung the best para sa Kanya. Amen? Sino pong handa lang ibigay yung the best na papuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Sa malakas na papuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Ang gospel po natin binasa mga kapatid ay patungkol po sa bawat isa sa atin na naglilingkod. Naglilingkod po sa atin sa ubasan ni Yahweh El Shaddai. At sinasabi po rito na sa paglilingkuran po natin sa ating Panginoon Diyos ay kailangan natin iwan yung mga bagay na magiging sagabal sa paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos. Amen? At sinasabi po rito, sino ang kayang iwan ang lahat ng bagay para sa Panginoong Jesucristo? Sino po? Siyempre, Brother Reynaldo. Purihin mo natin ang Diyos na buhay. Amen. Amen. At sabi po, para makasunod tayo sa kanyang panawagan at makasunod sa kanyang kalooban, kailangan po natin iwan yung mga bagay na sasagapan sa ating paglilingkuran. Amen po. At isang hamon po para po sa ating naglilingkod na ang gospel na ito na ating binasa po ngayon. At kung nanaisin po natin na sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, sabi po sa Isaiah chapter 48 verse 8, kung sinusunod lang ang mga utos ko, pagpapala, sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Amen? Napakagandang pangako ng Biblia mga kapatid sa bawat isa na sumusunod at nagsasabuhay ng salita ng Diyos na ang tagumpay, sinasabi rito, parang ilog. Ang agos ay tuloy-tuloy. Ganun po, sa nakita ko po kanina sa mga taong nag-share dito, talagang buhay na buhay ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa. Amen po. At patuloy pong bubuhos ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos. At nakikita ko sa darating na panahon, mapupuno natin ang simbahang ito. Sino naniniwala doon? Walang imposible sa Diyos. Amen! Amen!
Sa malakas na pagpuri sa ating Diyos sa buhay. Amen. Kaya mga kapatid, sa bawat isa po na nagnanais na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos na buhay, batid po ng ating Panginoon Diyos na buhay na nagnanais kayo na sumunod sa Kanya. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, ang kininyo ng mga kapatid, answer prayer kayo. Amen! Sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos na buhay, ang papapala ay bubuhos. Amen! Amen! Hallelujah! Thank you, Lord! Purihin ang Diyos! Dako na po tayo sa gospel natin. Bago pala. Amen! Ang number 1 po is accept God. Sino handang tanggapin ang ating Panginoon Diyos na buhay? Sa kanyang buhay. Amen. Tayo lahat po ay nagnanais na makasunod sa kalooban niya. Ganun din po si Brother Aris. Talaga pong pag may panawagan ng ating Panginoon Diyos na buhay, katulad nga po nito, in-schedule na po sa sa Panginoon Diyos, sabi ng Panginoon Diyos, pag itinanggi mo ko sa lupa, itatanggi kita sa langit. Amen! Kaya pag may panawagan sa bawat isa sa inyo, bawal tumanggi sa Panginoon. Amen. Wag po tayong tatanggi dahil ang pagpapala, may kalaki po yung pagpapala sa pagsunod sa panawagan ng Panginoon Diyos sa buhay. Amen? Amen. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Po. Sabi po sa Luke chapter 14 verse 25, sumama kay Jesus ang napakaraming tao, humarap siya sa kanila at kanyang sinabi. Mga kapatid, nung panahon po ng ating Panginoong Jesucristo ay marami po ang gustong sumunod sa Kanya. Bakit po? Alam naman po natin na ating Panginoong Jesucristo sa bawat lugar po na Kanyang daraanan, ang Panginoong Jesucristo po ay nagpapagaling. Amen? Siya po ay gumagawa ng himala at nagpapalayas ng mga demonyo. Tingnan niyo po yung kalapit niyo. Wala pong demonyo rito. Kasi tayo po ay lahat anak ng Yahweh El Shaddai. Amen po? Amen. Nangangaral ang ating Panginoong Jesucristo na para bagang may kapangyarihan. Kaya, sabi po dito ay sa napakaraming sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, nandiyan po yung mga naghahanap at nangangailangan po ng kagalingan sa kanilang karamdaman. At yung mga tao na naniniwala na maghihimala ang Panginoon sa kanila. Parang tayo lang. Parang tayo, kaya tayo narito. Para tayo ay gumaling. Naghihintay tayo ng himala. At siyempre, di mawawala yung mga eskriba at saka pariseyo na naghihintay ng oras para siya ay questionin, tuligsain sa kanyang mga kinikilos ng ating Panginoong Jesucristo. Ang number 1 na kontrabida ng ating Panginoong Jesucristo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? At sa chapter 6 po mga kapatid, ay nandun po yung pumili po yung ating Kristo ng 12 alagad na tinawag niyang apostol at kasama ng ating Panginoong Jesucristo pangangaral. Amen po. At kung babasahin po natin sa chapter 10, umirang naman po din ng ating Panginoong Jesucristo ng 72 na kanyang mga alagad na kung saan yung 72 na mga alagad na ngayon ay pinauna niya sa bawat bayan upang mangaral. Kaya nung pagdating po natin ng chapter 14, siguro wala na siyang yun na lang 12 kanyang alagad. Amen po. Kaya naman, nung panahon na yun, ang ating Panginoong Jesucristo ay nangangailangan ng mga alagad. Amen po. At nandun yung panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po mga kapatid, kapag ang Panginoong Jesucristo ay nanawagan sa bawat isa po sa atin, sumagot po tayo ng yes. Amen? Amen. Amen. Yung pong panawagan na yun, kung ikukumpara po natin sa panahon na yun, kung may ihahambing po natin, ito po yung mga halimbawa, pagpalagay natin sa trabaho. Halimbawa, nangangailangan ng doktor, nangangailangan ng nurse, fabricator, amen. At iba pa. Sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay nangangailangan ng mangaral, nangangailangan po siya ng maghahayag ng kanyang salita, at nangangailangan po siya ng manggagawa. Amen. Magpahanggang ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo ay nangangailangan ng manggagawa, ng maghahayag, at ipagsisigawan ang kadakilaan ng ating Diyos na buhay. Amen. Sino pong handang maglingkod sa ating Diyos na buhay? Amen. Purihin natin ang Diyos na buhay. Amen. Bakit po nung panahon na yun nangangailangan ng ating Panginoong Jesucristo
ng mga manggagawa, ng alagad, ng mga ngaral. Ang sabi po sa Luke chapter 10 verse 2, sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang bukirin. Amen. Sinabi po dito mga kapatid sa Luke chapter 10 verse 2, sagana ang aanihin. Amen. Nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, marami ang nangangailangan ng salita ng Diyos. Kaya naman sa tuwing ang ating Panginoong Jesucristo ay mga ngaral sa bawat sinagoga, ay manghang-mangha yung mga taong nakapaligid sa Kanya. Bakit kaya? Sabi po sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 1 verse 22, namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga escriba. Amen. Ang ating Panginoon sa Kristo ay na may kapangyarihan noong panahon na yun. At magpahanggang ngayon ang kapangyarihan niya ay dumadaloy sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. At sabi po, may kapangyarihan nagtuturo ang ating Panginoon sa Kristo. Bakit po? Bakit po? Sabi po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong pagpapakilala ng John 3:16 sa ating Panginoong Jesucristo dito? Siya ang kanyang buktong na anak. Buktong na anak ng Diyos. Makapangyarihan ang Ama, makapangyarihan ang anak. Amen? At sinabi pa po sa, kilala niyo po yung si Pulutong. Si Pulutong, yung pong sumanib sa isang lalaki na pinalayas ng ating Panginoong Jesucristo ng masamang espiritu. At matutunghayan po natin yan sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 5, verse 7. At sumigaw ng malakas, Jesus, anak ng kataas ng Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Amen? Anong pagpapakilala ng masamang espiritu sa ating Panginoon Diyos na buhay? Anak ng kataas-taasang Diyos. Kaya magtataka pa ba ang mga tao, mga Pariseo ng Ebanghelyo, yun ang hindi nila alam. Yun ang hindi nila pinaniniwalaan na ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang anak ng kataas-taasan, siya ang buktong na anak ng Diyos. Pag ang Ama ay makapangyarihan, makapangyarihan ang anak. Amen? At ang kapangyarihan ng Diyos ay dadaloy sa atin. Amen? Sa mga taong naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen? Sino naniniwala doon? Amen. Maglingkod na tayo sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen. Bukas ang kanyang ubasan para po sa atin. Amen. Purihin po natin ang Diyos na buhay. Amen. Kaya mga kapatid, ganun na lang po kung paano mangaral ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ay makapangyarihan. At sinabi pa ho dito, hindi tulad ng mga eskriba. Sino po ba ang mga eskriba na tinutukoy sa Biblia? Kung tutunghayan po natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 23, talata 2 hanggang 6, ang mga eskriba at mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Sila po yung tagapagpaliwanag. Napakaganda po rito sinasabi sa Matthew 23 verse 2. Sila po yung tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Kung tutuloy-tuloy po natin sa verse 23 hanggang 3, kaya gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Amen? Sinasabi po dito, sundin natin ang inuutos ng mga eskriba ng Pariseo. Amen. Subalit, sa verse 23 po, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Amen? Nakakalungkot mga kapatid na ikaw na nangangaral, ikaw yung tagapagpaliwanag ng salita ng Diyos, ikaw ang unang hindi sumusunod. Amen? At kung tutuloy-tuloy pa po natin, nagbigti sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. At 23 verse 25, pawang pakitang tao ang kanilang ginagawa
sinagawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at tinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upo ang pandangal sa mga piging at ang tanging luklukan sa mga sinagoga. Amen po. Ang mga eskriba po ay ang tagapagpaliwanag ng mga utos ni Moses. At sila rin po yung mga hindi nila isinasagawa ang kanilang pinangangaral. At pinapasan nila yung mga trabaho na mabibigat na hindi nila pinapasan yung mga trabaho na mabibigat na dapat sila yung gumagawa. Mga pakitang tao. Amen? Nakakalungkot po mga kapatid. Kung sa bawat isa po sa atin na naglilingkod dito, hindi po makikita yung mga bawat salita ng Diyos na ating pinag-aaralan. Amen? Dapat po sa bawat isa sa atin na naglilingkod sa ating Panginoon Diyos na buhay, sa atin po makita yung ating mga pinag-aaralan. Amen? Sinabi po dito, sila yung mga sinasabi sa James chapter 2 verse 17. Hindi naman patayang walang kalaking nagawa. Amen. Napakalaga sa atin mga naglilingkod sa ubasan na ito na sa atin unang makita ang ating mga pinag-aaralan. Amen. Na pag-orsan nito narito, pagtalikod, gagawa ng kasalanan. Amen. Dati po si Brother Harris, ganyan po. Pero sa kapangyarihan po ng ating Panginoong Hesukristo, yung banal na Espiritu po ay talagang nangusap sa akin na mali anak yung ginagawa mo. Amen. Si Brother Harris po kasi talaga ay talagang mag-iinom. At may time pa ho na hindi po ako nakakapag-practice ng choir rehearsal. Gawa ng mas pinipili ko pa po yung inuman kaysa sa practice. At hindi pa ako nakakatin. Pero grabe, talagang si Lord, pag tinawag ka niya, hindi ka makakatanggi. Amen? Purihin po natin ng Diyos na buhay. At sinabi pa po doon ay, ngunit kakaunti ang manggagawa sa Luke chapter 10, verse 2. Sabi nito, ngunit kakaunti ang manggagawa. Nadun po mga kapatid yung panawagan ng ating Panginoong Jesucristo noong panahon na yun upang maipahayag ang salita ng Diyos at ipakilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos na buhay. Amen. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo ay patuloy na nangungusap sa bawat isa sa atin. Siya po ay kumakatok sa puso natin. Ang kanyang panawagan ay patuloy na pinararamdam sa atin. Sana mga kapatid, sa kapanawagan na yun, ay tayo po ay tumugon. Amen po? Muli, sino handa sumunod sa ating Panginoon Diyos sa buhay? Amen. Lahat tayo. Amen. At sabi nga po sa Revelation chapter 3 verse 20, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutoktok. Hundiring din ninuman ng aking tinig at bubuksan ng pinto. Ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Napakasarap nun. Pag ang Panginoong Jesucristo ay hinayaan natin sa mga puso natin mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo mga kapatid, si Brother Aris, napakasarap ng feeling kapag naglilingkod sa ating Panginoon Diyos na buhay. Hindi ko na mga kapatid nararamdaman yung hirap. Amen. Parang hindi ko na mga kapatid yun yung mga pangangailangan. Sister Beck, di ba? Salamat sa Diyos. Hindi po sa ating mga kapatiran dito na patuloy na kumikilos maging sa Facebook Live na nakikinig ka ngayon kapatid. Buksan mo ang iyong puso sa ating Panginoong Jesucristo at sumunod ka. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ay dadalo sa iyo. Amen. Amen. At number 2 po, make God as priority. Amen. Sinong handa na ang ating Panginoong Jesus ay gawin niya yung priority sa kanyang buhay? Na anumang mangyari, na kahit sabihin ng asawa mo, huwag kang umatan dyan. Hindi, dyan ka sa bahay, pupunta ako sa gawain. Amen? Amen. Sinong ganun? Amen. Saan ni Lord yan? Purihin natin ng Diyos na buhay. Amen. Ito po sabi, Luke chapter 14 verse 26. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak,
mga kapatid at mga magulang. Mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay na higit sa akin. Amen. Ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaari maging alagad ko. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo po ay patuloy na naghahanap ng kanyang magiging alagad, mga kapatid. Magpasa hanggang ngayon sa panahon natin ngayon. Patuloy at patuloy siyang umaasa na balang araw, kapatid, ikaw na nasa Facebook Live ay magiging alagad ng ating Panginoon Diyos na buhay. Amen. Noong panahon na yun, mga kapatid, ang paghahanap ng ating Panginoong Jesucristo ay may requirements. Amen. Parang sa panahon natin ngayon, kung ikukumpara natin sa Pilipinas, mga kapatid, pag ikaw ay nag-a-apply ng trabaho, naghahanap yung kumpanya, may requirements. Male or female, 5'4" in height and up, tapos nakalagay pa doon, age, may age pa, grabe, no? May age 18 to 30, kailangan bata. Tapos may bigat pa, ba't may bigat? May weight pa, no? Tapos bakit kailangan ng pleasing personality kaya, no? Kung ang trabaho mo naman halimbawa ay maghahakot ka ng basura, magpapapogi ka sa basura. Ay, okay, daputin natin yan. Grabe, no? Ganon din po sa ating Panginoong Jesucristo. Anong requirements na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo dito? Nung naghahanap siya ng alagad. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina. Amen? Asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Amen. Parang kung pag-isipan natin to at talagang parang nasa utos niya na mahalin natin ang ating kapwa. Amen. Kasama po yan Lahat ng mga tao na nabanggit dito, ama, anak, asawa, mga kapatid, o maging sa sarili natin buhay, ay kasama sa the Great Commandments, the two Great Commandments of God. Unahin natin yung pangalawa, kasi ito yung nasa tayo. Amen. Ang sabi po dito sa Matthew chapter 22, verse 39, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Amen. Nasa utos ng ating Panginoong Jesucristo na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pero sinasabi ng Panginoon, ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, maging sa kapatid o maging sa iyong sarili, ay hindi pwedeng maging alagad ko ng higit sa akin. Amen. Pero kung sasabihin mo kung susundan po natin yung the great two commandments of God, nandiyan po sinasabi rito na, yan po, dito po muna tayo. Bakit kaya po sinabi dito ng Panginoong Jesucristo na umiibig sa asawa, sa anak? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Dahil minsan sa paglilingkuran natin sa ating Panginoon Diyos na buhay, ginagamit ng kalaban ng asawa, ang mga anak, ang mga kaibigan, maging ang sa sarili mo, ginagamit ng kalaban. Halimbawa, ang asawa mo, yung kasundo, ayaw niya ang yung gawain. Pag sinabi ng asawa mo, pag umatan ka sa gawain na yan, hiwalay na tayo. Amen? Sino makikipag-hiwalay sa asawa para sa Lord? Ayan, amen. Amen. Purihin natin ang Diyos na buhay. Para kay Lord. Amen. Para kay Lord, gagawin natin yan. Amen. At, amen. In Jesus' name. Amen po. Kaya naman sinabi ng ating Panginoong Jesucristo dito na higit sa akin. Hindi naman niya tinapos yung salita na yon ng higit, sinabi niya na higit sa akin. Amen? Kaya, kung ang pagmamahal natin sa ating ama, ina, asawa at mga anak ay higit sa ating Panginoong Jesucristo. Sinabi po dito, kapatid, mismo ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsabi sa Matthew chapter 22, verse 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Amen. Pag tayo mo ay naglilingkod sa ang buong natin pagkatao ay para na sa Diyos. Ang ating natin sa Kanya, ang buong nating puso ay para sa Kanya. Amen. Amen. Maging ang iyong asawa, kayang hadlangan sa lingkuran natin sa ating Panginoon Diyos.
Diyos na buhay. Ko sa ating Panginoon Diyos na buhay na patuloy niyang gamitin ang aking asawa sa paglilingkuran na ito. Amen. Purihin po natin ng Diyos na buhay. Salamat sa Diyos. At yun nga po, gawin natin siya number 1 sa ating buhay. Amen. At sabi nga po dito sa Luke chapter 14 verse 27, ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Ano po ba yung krus na sinasabi sa Biblia, mga kapatid? Katulad po ng ating Panginoong Kristo, kung paano niya binuhat yung krus papuntang Kalbaryo at doon pa nga siya namatay, mga kapatid. Sa pagkamatay niya po iyon, mga kapatid, ay napagtagumpayan niya ang mga kasalanan natin. Ang sinasabi po ng ating Panginoong Kristo dito, mga kapatid, ay ganon din po sana sa paglilingkuran natin sa ating Panginoon Diyos na buhay. Kung ano man po yung ating mga pinagdadaanan, mga pinapagsubok sa buhay, ay huwag yan maging dahilan upang hindi tayo tumugon sa kanyang panawagan. Diba? Ano man pong mga pagsubok na dumating sa ating buhay, mga kapatid, ilaan po natin, sabihin natin sa ating Panginoon Diyos na buhay at tutulungan po niya tayo. Amen? Sino pong handang sumunod sa ating Panginoon Diyos na buhay? Anong mang mangyari sa kanyang buhay, sa kalagitnaan, sa kasagsagan ng kanyang problema, sasabihin niya, hindi ako titigil sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen. Sabihin niyo sa ating Panginoon, Panginoon, hindi ako titigil na maglingkod sa iyo. Amen. Samahan tayo ng banal na Espiritu. Amen. Purihin natin ang Diyos na buhay. Amen. Ano po ang gustong iparating ng banal na Espiritu sa buhay natin ngayon? Na kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin, ay yan po ay dadaan lang. Dadaan lang po yan sa buhay natin. Kaya nga po sinabi pagsubok. Pero kung ang pagsubok na yon ay ibibigay natin sa ating Panginoon Diyos na buhay, mga kapatid, sabi nga po sa aklat ng Korinto, hindi niya tayo bibigyan ng mga pagsubok na hindi natin makakaya. Amen. Ang lahat yan ay makakaya natin. Kaya nga po pagsubok dadaan lang yan. At lahat yan ay mapagtatagumpayan natin. Amen. Purihin po natin ang Diyos na buhay. Yun nga po. At sabi nga po dito sa aklat sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 16, verse 24 to 25, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit nito. Amen, mga kapatid. Iyon po ang nakita ko kanina habang yung mga kapatid po natin dito ay nag-share. Sa kanila pong pag-aalay ng kanilang buhay sa paglilingkod sa gawain na ito, ang pagpapala po ng ating Panginoon Diyos ay bumubuhos sa bawat isa sa kanila. Amen? Dahil sa paglilingkuran po natin ito, mga kapatid, wala po tayong talo. Amen? Ang lahat ay panalo. Amen? Ang tao sumusunod sa Kanya, ang pagpapala ay bubuhos sa kanyang buhay. Parang alon sa dagat, tuloy-tuloy. Amen? Sino hindi maglilingkod sa ating Panginoon Diyos? Amen? Lahat tayo ay nagnanais na makasunod sa kalooban niya. Amen? Papunta sa Diyos ay para sa Kanya. Purihin natin ang Diyos na buhay. Amen? Yun nga po, ako po ay may share. Talagang ito ay patuloy na nangungusap sa akin na ako po ay sa trabaho. Sabi ko kay Brother Chris Kagabi na pag-share namin, na hindi ko po nararanasan yung ako'y nangangailangan. Bagamat ako po walang yung siklip ko, kare-renew lang, kaya bueno mano nung napier at saka Talaga po, salamat sa Diyos sa panawagan ng Diyos. Tayo tutugon. Amen. Yung mga pangangailangan po namin ni Sister Beng, talagang hindi namin nararamdaman Talagang ang kapangyarihan ng Diyos ay bumubuhos Talaga yung sa pagdating sa mga bayarin, bagamat ako po ay talagang minsan yung pasok ko sa trabaho kulang na. Pero hindi ako nangangamba
Dahil naniniwala ako sa God will provide. Amen. Na hindi tayo mababayaan ng Diyos sa ating mga pangangailangan, mga kapatid. At isa pa dyan, nung pagpasok ko nung Martes, galing ako ng neighbor. Sinalubong ako ng kaibigan ko, nung kasama ko sa trabaho. Ang dami mong pera, no? Sabi, amen, ang ako ng Diyos. Ang dami mong pera. Sabi niya sa akin, sabi, absent ka na, absent ka na. Tsaka, mga salita ko, bakit ba mo hindi mo ako maririgan? Nung mga ganun. At kung sa panahon, sa buhay ko sa nakalipas, di niyo po ako mapapakinggan na ganun salita. Siguro pagyayabang na rin yung pero dahil na nakakapakinig ako ng salita ng Diyos at nagsisikap na isabuhay ko ang salita ng Diyos, talagang lumalabas puro parangal sa ating Panginoon Diyos sa buhay. Amen? At iyon na nga po, sabi ko sa aking kaibigan na kasama doon, sabi ko, marami akong pera eh. Sabi niya, marami akong pera. Tapos na-open niya yung bakasyon namin sa November. Paano yun sa bakasyon mo? Wala ka ng annual leave, wala ka ng sick leave. Hindi, wala kayong pera. Sabi ko, hindi kami pababayaan ni Lord. Naniniwala ako sa God will provide. Tapos sabi niya, tapos nasabi ko sa kanya, Brad, kasi sa amin naman ni Sister Beng, sabi ko, Sister Beng, sabi ko sa aking miss, sa aking asawa, hindi ko na hinahangad pa yung dumami ang aming pera. Ang sa amin lang yung mabigyan ng sapat yung aking mga anak, makatugon sa aming mga pangailangan, sapat na. Bakit ko kailangan magpaka-overtime kung ang sarili ko naman ay aking pababayaan na ako naman ay magkakasakit? Amen? Ang mahalaga, nakakatugon ka sa panawagan ng ating Panginoon Diyos sa buhay. Amen? Dahil hindi ka naman pababayaan ng ating Panginoon Diyos sa buhay, di ba? Sa kanyang mga pangangailangan, tsak na, di ba? Tsak yung kapatid, hindi kanya pinababayaan. At nakikita sa atin, sa gawain na ito, maging sa mga karatig bansa, mga kapatiran, na ang mga anak ni Yahweh El Shaddai ang kanya, hindi niya pinababayaan. Amen? Purihin natin ng Diyos sa buhay. Grabe, Lord. Thank you, Lord. Number 3, entrust everything to God. Amen. Luke chapter 14, hanggang sa mga sumusunod. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayain ang magugugol para malaman kung may sa labing may kapapasukan? Baka mailagay niya ang pundasyon, ngunit hindi may patapos. Siya'y kukutsain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari ang makikidigma sa kapwa-hari ang hindi muna upo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan, at kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay masusugo na niya ang mga kinatawan upang makipagkasundo. Sa verse pong iyan, mga kapatid, nung ako po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, pinag-aaralan ko ito, mga kapatid. At talaga nga namang ako po ay puyat. Sa kada po ako mag-aaral, mga kapatid, ako po ay pinatutulog ni Lord. Hanggang sa dumating po yung Biyernes, doon lang po talaga pinagalog ng Holy Spirit yung lahat ng iyan na aking pinag-aralan. Kasi kada po ako'y matutulog, kada po ako'y mag-aaral, bubuksan ko ang Biblia, magdadasal ako, magpe-pray ako, Lord, gabayan niyo ako, samahan niyo ako ng iyong banal na Espiritu. Ang ginagawa po ng Holy Spirit, natutulog ako. Alam niyo po, sabi ko kay Lord, Lord, ikaw po tumawag sa akin upang iayag ang salita niyo. At sabi ko po sa kanya, Lord, ikaw po yung tumawag sa akin upang iayag ang salita niyo. Pagkalooban niyo po ako ng karunungan upang maiyayag ko ang iyong kadakilaan at pagsigawan ko sa kapatiran ko ang iyong kadakilaan. Anong ginagawa ng banal na Espiritu? Pinatutulog ako, binibigyan niya ako ng kapahingahan. At sa paggising ko, magluluto na ako. Hindi na po ako nakapag-aral. Amen. Napakabait ng ating Panginoon Diyos. Dahil hindi niya hinayaan na wala akong maihayag sa oras na ito. Amen? At talagang
Pag ikaw ay umasa sa ating Panginoon Diyos na buhay, di kanya pababayaan. Amen. Yun nga po, sa gospel na ito, sa ating binasa, mga kapatid, ang nakita ko po ay parang isang babala ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin, na nangusap yung verse na ito, nangusap ang verse na ito at ang banal na Espiritu, na huwag tayong manangan o magtiwala sa sarili nating kakayanan. Amen. Napakaganda ng sharing ni Brother Ryan na tunay nga mga kapatid na huwag nating hayaan ang sarili natin maghari. Ang hayaan natin sa atin ang maghari ay ang banal na Espiritu. At tsak yun mga kapatid, tayo ay dadaan sa magandang daanan. Amen. Purihin po natin ng Diyos na buhay. Amen. Bakit po kaya mga kapatid ay huwag tayong manangan sa sarili nating kakayanan? Amen. Dahil mga kapatid, ang ating pong kakayanan ay may hangganan. Amen. Ang ating karunungan ay may limitasyon. Ang ating lakas ay nauubos. Amen. Ano ang dapat natin gawin mga kapatid? Ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Diyos. At sabi nga po mga kapatid sa Proverbs chapter 16 verse 3, itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Amen, Brother Ryan. Sabi ni Brother Ray sa Daily Bread, you're the man! Amen. Purihin natin ang Diyos na buhay. Yun nga po. Amen. Aminin po natin sa ating mga sarili na tayo po ay walang magagawa. Amen po. Tayo po ay walang magagawa kung tayo po ay malayo at wala tayong kinikilala ng Jesucristo sa buhay natin. Amen. Dahil kung sa sarili natin kakayanan mga kapatid, sa akin na lang po sa akin sarili, hindi niyo po ako mapapatayo dito. Ako po ay mahihiyain. Ako po ay bulol. Pero nakikita nyo, ang salita ko ay dire-diretso. Amen! Amen! Purihin natin ang Diyos na buhay. Talagang ibinabalik ko ang papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay dahil ginagamit niya ako. Amen! At ipagagamit ko ang aking sarili para maghayag ng kanyang salita. Amen! Gayon po, kapatid, ang panahon sa atin. Tumugon po tayo. Amen! Ang dalawang isip. Isang isip lang para Lord. At yun tumugon sa kanyang panawagan. Amen! Purihin natin ang Diyos! Amen! Amen. Sabi po dito, Luke chapter 14 verse 29, baka mailagay ang pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Inuna tayo doon. Purihin natin ang Diyos! Grabe si Lord! Woo! Amen. At sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naipatapos. Wala kang matatapos, kapatid. Kung sa sarili mong kayanan, di ka magtatagumpay. Sino naniniwala doon? Sino naniniwala na sa sarili niyang kakayanan, siya ay hindi magtatagumpay kung wala ang ating Panginoong Jesucristo? Amen. Para po sa ating mga naglilingkod sa Kanya, tayo ay umaasa lang sa ating Panginoon Diyos na buhay. Siya pinagmumula ng ating karunungan, ng kaalaman. Amen. Ng ating kayamanan. Tanging ang Panginoon Diyos lamang. Kaya sabihin natin, kaya wag natin sabihin sa ating sarili na, kaya ko ang bagay na ito. Kaya ko ang bagay na ito pagkasama ko ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Purihin natin ang Diyos. Amen. At sabi nga po dito, Proverbs chapter 28 verse 26, ang nagtitiwala sa sariling kakayanan ay mangmang. Ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malayo sa kapahamakan. Amen po. Sumunod po tayo sa payo ng banal na Espiritu. Paano mangungusap ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin? Nandiyan yung ating mga kapatiran upang gamitin ng banal na Espiritu upang sila ang mangusap. Amen? Purihin natin ang Diyos na buhay. Amen. Yun nga po mga kapatid, kailangan po natin sa buhay natin ang gabay ng banal na Espiritu sa atin upang tayo ay magtagumpay sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Nilikha tayo ng ating Panginoon Diyos na mananagumpay. Amen. Nung napagtagumpayan po ng ating Panginoong Jesucristo
ang kanyang kamatayan sa krus, mga kapatid, tayo po ay matagumpay na. Tayo po ay pinalaya na sa kasalanan. Kaya mga kapatid, kung tayo man po, mga kapatid, ay pinanghihinaan, alalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinagtagumpayan niya ang hirap, pinagtagumpayan niya ang panlalait ng bawat tao noong panahon na yon. Ganon din po sa buhay natin, mga kapatid. Tayo po ay manindigan at sabihin natin, kaya ko ang lahat ng bagay na ito sa tulong ng banal na Espiritu ng ating Panginoon Diyos na buhay. Amen. Purihin natin ang Diyos na buhay. Yun nga po, mga kapatid. Kaya nga po, mga kapatid, tayo po ay sa oras na ito, tayo po ay magdesisyon sa ating buhay na tayo po ay sumunod sa kalooban niya. Tayo po ay tumugon sa panawagan ng ating Kristo. Dahil pag tayo po tumugon sa kanyang panawagan, mga kapatid, ang katagumpayan po ay may katiyakan. Amen! Sino naniniwala doon? Amen. Dapat lang. Dahil sayang yung ating pagpapagal kung tayo lang ay uupo rito. Amen. Kailangan pong paniwalaan natin ang sinasabi sa banal na kasulatan ng Diyos. Amen. Maniwala po tayo sa lahat na nakasaad dito. Dahil kung ang mga sa Facebook ay mga nagsisinungaling naman na babasa mo. Basahin niyo po ang Biblia. Lahat na nakasulat dito, mga kapatid, lahat ay totoo. At ito ay gagayad kayo. Hindi kayo dadalhin ito sa anuman. Amen? Magbasa po tayo nito. Purihin natin ang Diyos sa buhay. And last, finally, never doubt God. Huwag po tayo mag-alanlangan na sa bagay na ating pinagkatiwala sa Diyos, ay hindi po niya ito magagawa. Pag tayo po ay nagtiwala sa ating Panginoon Diyos sa buhay, ang kinin po natin, mga kapatid, na ito ay mangyayari. Amen? Kung gusto mo magkatrabaho, resident visa, number 1 na kailangan natin dito. Darating po yan. Sino po mga hindi pa na-approvean dito yung resident visa? Darating po yan. Amen. At tatayo po kayo sa anniversary ng ating gawain dito. Pwedeng next week, may tatayo dito at sasabihin, residente na ako. Amen. Purihin natin ng Diyos na buhay. Ano po? Luke chapter 14, verse 33. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Amen. Pag nagdesisyon ka, kapatid, na sumunod sa panawagan ng ating Panginoon Diyos na buhay, tatalikdan mo, kapatid, ang lahat sa iyo. Kakalimutan mo ang makamundo mong pagnanasa. Naalala ko nga, kapatid, nung ako naglilingkod sa ating Panginoon Diyos na buhay, na yung paglilingkod ko ay talagang hindi pa ganito. Hindi pa gantong kainit. Ngayon, parang nagliliyab, no? Parang nagliliyab para kay Lord. Hindi ko mapigilan, yung talaga, nung dati po ako, naglilingkod ako kay Lord, pero sabi ko nga po, hindi pa ganito kainit. Talagang ako po ay nandun yung inuman at saka yung practice. Talagang, ako po ay talagang nalilimbang at mas parang pinipili ko pa yung inuman. Sabi ko, talagang mali, ano? Parang gusto kong, ganyan po. Anong ginagawa mo? Gising. Hindi ganyan ang anak ng Diyos. At salamat sa ating Panginoon Diyos na buhay, ginamit ang ating kapatid na Brother Chris sa kanyang pinahayag na salita, ay talagang ako'y parang binuhusan ng kumukulong mantika. Malamig na tubig. At ako po ay natauhan. Talaga nung pag-uwi ko talagang ganyan, pag-uwi ko sa aming bahay, sabi ko, mali nga naman. At ako po, simula po nun, talaga po ako ay nagsikap. Unti-unti ko pong inalis yung pag-inom hanggang sa mawala na po. At nagpapasalamat ako kay Lord na pwede naman palang alisin yung pag-inom na yan. Amen. Kaya nakikinig sa Facebook lang na umiinom. Pagkatiwala ko sa Diyos yan, hindi yan unti-unti tatanggalin ni Lord. Bigla yan tatanggalin ni Lord. Amen. Purihin natin ng Diyos. Amen. Salamat, Lord. Amen. Yun nga po. Pag tayo po ay nagtiwala sa ating, pag tayo po ay nagdesisyon sa ating Panginoon Diyos na sumunod, yun nga po, talikdan natin ang lahat sa atin, kalimutan natin ang makamundong pagnanasa, bagkus ang lahat ng bagay ay pagkatiwala natin sa Panginoon Jesucristo. Na hindi tayo mangangamba, hindi mag-aalinlangan sa lahat ng bagay dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Amen? Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Ang Diyos na pinagmumulan ng
ng lahat ng bagay. Amen? Ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na mapaghimala, ang Diyos na nagbibigay ng higit sa lahat, ang Diyos na umaaliw sa panahon na ikaw ay nalulumbay, kapatid. Ang Diyos na iyong mapagkakatiwalaan. Ang Diyos na kakampi mo sa panahon ng pagsubok na dumadating sa iyong buhay. At ang pangalan niya ay Yahweh El Shaddai! Amen! Purihin ang aking Diyos na buhay. Tunay nga, kapatid, na napakasarap magpuri sa ating Diyos. Amen po. Dahil sa ating Panginoon Diyos na buhay, tayo po ay may kasiguraduhan. Tayo po ay may kasiguraduhan at tagumpay. Amen. Yun nga po. Kaya naman mga kapatid, ito po ay isang hamon sa sarili po natin na naglilingkod sa ating Panginoon Diyos na tayo po ay maglingkod ng 101% para sa ating buhay. Amen. Tayo sa sarili natin. Bigay na po natin sa ating Lord na buhay. Amen? Amen. Todo. Todo. Amen. Dahil ang lahat ng bagay ay ang Diyos ang nagbibigay. Wala tayong pangamba dun eh. Wala tayong pag-alinlangan dun eh. Dahil ramdam na ramdam natin yan sa bawat isa sa atin na ang tanging Diyos laang ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng kagalingan. Tayo ay answer prayer pag tayo nagtiwala. Amen. Purihin natin ang Diyos na buhay. At muli, ang number 1 is accept God. Tanggapin natin ang panawagan ng ating Panginoong Diyos upang siya ay paglingkuran. Number 2 is make God as a priority. Unahin natin ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng oras ng ating buhay na kaya natin iwan ang lahat ng bagay para sa Kanyang panawagan. Number 3 is entrust God. Entrust everything to God. Pagkatiwala natin ang lahat ng bagay sa Panginoon Diyos, lahat ng ating alalahanin, buhay, problema man yan, pagsubok, ipagkatiwala natin sa Kanya. At ang number 4 po is never doubt God. Pag pinagkatiwala natin sa ating Diyos, huwag po tayo magdalangin at asahan na po natin yung answered prayer. Amen? At kung babasahin niyo po yan, ang sagot natin sa panawagan ng ating Panginoon Diyos, Amen! 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 Purihin natin ang Diyos na buhay at inaanyayaan po ang bawat isa na tumayo. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong buong balita na aming pinag-aralan. Maraming salamat, Panginoon. Nakita mo sa ating Panginoon ang tama namin gawin upang makasunod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Pinakita mo sa amin na ikaw ang dapat namin unahin sa lahat ng bagay. Pinakita mo sa ating Panginoon na ikaw ang dapat namin pagkatiwalaan sa mga bagay, Panginoon. Panginoon, maraming salamat at patuloy kang umikot sa buhay namin, na patuloy kang nag-ahari sa buhay natin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Muli, Panginoon, ikaw ang mag-ari sa ating buhay. Kaya sa oras ito, Panginoon, kami po ay nagdidesisyon sa aming sarili na kami po ay sunod sa iyo, Panginoon. Na ikaw po ang aming Diyos, ikaw po ang aming guro. Naniniwala po kami, Panginoon, na sa pagsunod sa Panginoon ay may kalakip na pagpapala bumungo sa aming buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng kapangyarihan. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. I have decided to follow Jesus. Hallelujah. Kaya po natin ito. Sumunod po tayo. Gawin po natin isang nalangin ng awit ito. Hallelujah. Purihin ka, Diyos.
Walang titigil. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay nagpapagaling sa anumang ating karamdaman. Hallelujah. Purihin ka, O Yahweh, El Shaddai. Hallelujah. You decide now to follow Jesus. You decide now. Susunod ka kami. Sumunod ka sa ating Diyos ng buhay. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Diyos ang makapangyarihan. Ang Diyos ang makapangyarihan sa mga isa sa amin. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Inaanyayaan po ang bawat isa na sumunod sa akin sa aming panalangin. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Dakilain ka, O Yahweh, siya tayo na makapangyarihan sa aming buhay. Na ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa amin. Hallelujah, hallelujah. Sumunod po, sumunod po mga kapatid sa isang maikling panalangin. Hallelujah. Panginoong Hesukristo ng aking buhay, Panginoong Jesucristo na aming buhay. narito po ako sa iyong harapan. Narito po ako sa iyong harapan. Nagpapakumbaba Nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. at humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ang aking puso ng iyong banal na dugo Linisin po ang aking puso ng iyong banal na dugo upang makapasok ka sa aking buhay. upang makapasok ka sa aking buhay. Sa mga oras na ito, Panginoong Hesukristo, Sa mga oras na ito, Panginoong Jesucristo, ako po ay nagnanais na maglingkod sa iyo. ako po ay nagnanais na maglingkod sa iyo. Samahan mo po ako, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Samahan mo po ako, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu upang masunod ko po ang kalooban mo. upang masunod ko po ang kalooban mo. At ikaw po ang Panginoong Hesukristo ang maghari sa buhay ko. At ikaw po, Panginoong Jesucristo, ang maghari sa buhay ko. Amen. Hallelujah. 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 Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Dakilang Diyos, Yahweh Shaddai. Muli, Panginoon, maraming salamat sa katagumpayan ng gawain na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na ipinarana sa amin, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, na sa salitang ito, Panginoon, ay tunay na magagamit namin sa aming buhay sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat sa aming mga natutunan. Maraming salamat sa pagsama ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Na tunay nga na ikaw ay makapangyarihan, Panginoon. Na tunay na nagahari ang iyong kapangyarihan sa mundong ito, Panginoon. Muli, Panginoon, dinadalangin ko po, Panginoon, sa oras nito, Panginoon, na ang aking mga kapatid na may karamdaman, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ipagalingin niyo po siya, Panginoon. Ang aking po kapatid na si Liam, Panginoon, na patuloy naming idinadalangin sa iyo, Panginoon, na kailanman, Panginoon, ay hindi kami magsasawa na ilapit siya sa iyo, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, may gagawin kang himala sa batang ito, Panginoon, na ang kagalingan mula ulo hanggang paa ay hihipuin mo, kapatid namin ito, Panginoon. Naniniwala kami na maghihimala ka sa batang ito.
Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Papagalingin mo, Panginoon, ang aming kapatid na ito. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga kapatid ko po na nagnanais na maging residente dito, itinataas po namin sa mga oras na ito, Panginoon, ang kanila pong mga application, ng mga nakalodge na Panginoon, na sa darating na linggo, Panginoon, ay may kapatid na naman kaming tatayo sa lugar na ito upang ikaw ay papurihan ng sambahin, Panginoon. Upang ipagsigawan, Panginoon, na ikaw ay may ginawang himala sa kanilang buhay. Nasasabihin nila, residente na ako ng New Zealand. Hallelujah. At muli, Panginoon, ay dinadalangin ko po ang bawat isa na patuloy mo po, Panginoon, na pagpalain, ibuhos ang pagpapala sa kanilang mga buhay, Panginoon. Na patuloy mong gamitin sa ubasan na ito, Panginoon. At dinadalangin ko po, Panginoon, na pagkalooban mo po ang bawat isa sa amin ng pananampalatayang nag-aalab upang maglingkod sa iyo, Panginoon. Ilang po, Panginoon, ang nais namin, Panginoon, ng pananampalataya namin, Panginoon, ay patuloy na nakakapit sa iyo, Panginoon, na sinasabi namin sa aming buhay na patuloy ka namin paglilingkuran. Hallelujah. Hanggang sa huli namin buhay. Hallelujah. Muli, Panginoon, dinadalangin po namin, itaas po natin mga kapatid ang ating mga prayer requests, handbags, hallelujah, wallets, Bible. Taas po natin sa ating Panginoong Kristo na naniniwala po tayo, anumang hawak na ating kamay ay gagamitin niyan daluyan ng ating pagpapala. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpalang ang maayawi at siyatay ng aming buhay. Ngayon po sa mga oras na ito, Panginoon, itinahawak po namin ang mga mga gamit na naniniwala po kami, Panginoon, na dito dadaloy ang pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Ang prayer request na tunay ngang makapangyarihan na pinagdadaluyan ng iyong pagpapala. Panginoon, nakasulat sa mga prayer request na ito, Panginoon, ang aming mga kahilingan, Panginoon. Na nawa, Panginoon, ay loobin mo po ito, Panginoon, na makamtan po namin ito na naayon sa kalooban mo. Maging residente man ito, bahay, lupa, o anumang mga inihiling ng mga kapatiran kong ito, Panginoon, na idinadalangin namin, Panginoon, sa 100% naming pananampalataya sa iyo, Panginoon, na ito ay aming makakamit, Panginoon. Na walang pag-aalilangan sa aming pananampalataya, Panginoon, na anumang mga nakasulat sa prayer request na ito, Panginoon, ay tinugon mo na sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at idinadaos po, Panginoon, ang Father's Day sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga magulang, sa mga ama ng tahanan na patuloy nilang itinataguyod ang kanilang pamilya, Panginoon. Muli, Panginoon, ay pagkalooban mo po ang bawat isa sa amin ng karunungan at ng kaalaman upang itaguyod ang aming pamilya ng naaayon sa kalooban mo, Panginoon. Ang buhay po namin, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Walang anong paman, Panginoon. Ang lahat ay para sa iyo, Panginoon. At muli, Panginoon, nagpapasalamat ako sa katagumpayan ng gawain na ito. Maraming salamat, Panginoon. At ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Give thanks with a grateful heart. Hallelujah. Thank you, Lord.